Ang parehong anak na pinalaki ko ng mag-isa, matapos mamatay ang kanyang ina, pinag-aral sa kolehiyo, tinulungan sa kanyang kasal, sinuportahan sa iba't ibang pagkabigo ni Reynaldo sa karera. Ang parehong anak na tinitingnan ako ngayon na parang ako ang problema. Hindi ko pinirmahan ang mga ito. Ang aking boses ay lumabas ng mas tahimik kaysa dati, ngunit matatag. May nagpalsipika ng pangalan ko. Sino ang gagawa niyan? Nagsimulang tumulo ang luha ni Maricel. Sino pa ang may access sa iyong personal na impormasyon? Sino pa ang nakakaalam ng iyong social security number, pangalan ng dalaga ng iyong ina? Lahat ng mga security questions na iyan. Ang implikasyon ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin na parang usok. Gumalaw si Reynaldo at nahuli ko ang nasisiyahang kislap sa kanyang mga mata bago siya tumalikod. Kailangan nating ayusin ito ng magkasama, patuloy ni Maricel. Inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa para hawakan ang aking kamay. Bilang isang pamilya. Ngunit una, kailangan nating bayaran ang mga utang na ito bago nila kunin ang bahay. Hinila ko ang aking kamay palayo sa kanya at tumayo ng dahan-dahan. Ang aking mga kasukasuan ay umangal sa biglaang paggalaw. Nagkalat ang mga papel habang lumayo ako sa mesa, lumikha ng kalat ng mga huwad na pangako at pinalsipikang pirma sa ibabaw kung saan ako kumain ng almusal tuwing umaga sa loob ng 30 taon. Hindi pa tapos ito, sabi ko. Tinitingnan si Maricel, si Reynaldo at bumalik ulit kay Maricel. Hindi pa talaga. Mas mabilis na ngayon ang pagtulo ng luha ni Maricel, umaagos sa kanyang pisngi sa perpektong tiyempo. Daddy? Pakiusap? Pamilya tayo? Paano mo pa kukwestiyonin ito? Lumapit siya sa akin, nakalahad ang kanyang mga kamay na parang papalapit sa isang sugatan na hayop. Isipin mo ang lahat ng pinagdaanan natin. Ang libing ni Mommy, ang kasal ko, lahat ng oras na sinabi mo na ang pamilya ang una. Ang pamilya ay hindi nagpalsipika ng mga pirma. Nanatili akong nakatayo, pinanatili ang mesa sa pagitan namin. Ang pamilya ay hindi gumagawa ng pekeng utang. Umalis si Reynaldo sa counter. Lumapit hanggang sa naharangan niya ang pintuan ng kusina. Sandali muna, Ernesto. Legal at may bisa ang mga dokumentong iyan. Iyong pirma, iyong social security number, iyong responsibilidad. Aking responsibilidad? Ang tawa na nakawala sa akin ay walang halong katuwaan. Hindi pa ako nagsusugal kahit isang araw sa buhay ko. Tanungin mo kahit sino ang nakakakilala sa akin. Nagbabago ang tao, pinunasan ni Maricel ang kanyang ilong gamit ang likod ng kanyang kamay. Isang kilos na masakit na nagpaalala sa akin noong 7 taong gulang siya at napilayan ang kanyang tuhod. Baka nakalimutan mo. Baka dahil sa stress ng pag-iisa, pag-aasikaso ng lahat mag-isa, hindi ako senile. Mas matigas lumabas ang mga salita kaysa sa aking nilayon. Ngunit ang isang bagay tungkol sa kanyang tono, ang maingat na inayos na simpatiya, ay nagpakilabot sa aking balat. Lumapit pa si Reynaldo. Tumingin ka sa paligid, matanda. Sa tingin mo kaya mo pang asikasuhin itong lugar magpakailanman? Ang pag-aayos ng bakuran, ang pagpapanatili, pagsubaybay sa mga bayarin at papeles. Naaayos ko ng maayos. Talaga ba? Ang boses ni Maricel ay nagkaroon ng mas matalas na gilid. Dahil nakita namin ang mga dokumentong ito na halo-halo sa iyong mga papel ng siguro, ang iyong tax returns. Kung talagang inaayos mo ang lahat, hindi mo ba napansin ang 4,000 na utang? May punto siya at alam niya iyon. Ang mga papel ay nasa drawer ng aking mesa, maayos na nakafile sa pagitan ng aking homeowner's policy at 1040 noong nakaraang taon. Sadyang inilagay ng isang tao ang mga ito doon, hinalo ang mga ito ng perpekto na kahit ako ay maaaring hindi napansin ang mga ito sa isang kaswal na paghahanap. Sinusubukan ka naming tulungan, sabi ni Reynaldo. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng makatwirang tono na ginagamit ng mga tao kapag nagpapaliwanag ng isang bagay sa isang bata. Pinag-usapan namin ito ni Maricel ng ilang linggo bago dalhin sa iyo. Pwede naming hinayaan na lang na dumating ang mga kolektor. Hayaan silang kunin ang bahay. Pero gusto ka naming bigyan ng pagkakataon na ayusin ito. Ayusin ang ano? Wala akong ginawang mali. Kung gayon, bakit may mga pirma mo sa bawat dokumento?
Kinuha ni Maricel ang isa sa mga credit card statements mula sa tambak. Inihawak ito na parang ebidensya sa isang hukuman. Tingnan mo ang sulat kamay na ito, Daddy. Tingnan mo ng maingat. Tiningnan ko. Ang pirma ay akin. Hindi lang katulad ngunit perpekto sa bawat detalye. Ang paraan ng paglalagay ko ng tuldok sa I, ang bahagyang paitaas na pagkiling ng aking mga letra, maging ang paraan ng pagkakahawak ng panulat ng bahagya sa papel, kung saan ako laging nagpipilit ng labis. Kahit sino ay maaaring matuto na kopyahin ang isang pirma, sabi ko, ngunit ang aking boses ay walang matinding pananalig. Sa 27 iba't ibang lugar, kumuha pa si Reynaldo ng isa pang balot ng papel. Credit applications, mga dokumento ng utang, mga casino markers, lahat ay pinirmahan sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Sa tingin mo may sumunod sa iyo sa loob ng kalahating taon? Nagpalsipi ka ng iyong pangalan sa mga utang sa pagsusugal? Lumapit pa si Maricel. Ang kanyang luha ay napalitan ng isang bagay na mas matigas. Hindi ka namin hinihiling na umamin ng kahit ano. Hinihiling namin na maging responsable ka. Ang mga utang na ito ay umiiral. Nasa pangalan mo sila. Kung hindi sila mababayaran, mawawala sa ating lahat ang lahat. Nating lahat. Tiningnan ko ang aking kusina, ang aking kape, ang aking mga pinggan sa lababo, ang aking kalendaryo sa refrigerator na may sulat kamay ko. Nagmamarka ng mga appointment ng doktor at mga listahan ng bibilhin. Ito ang bahay ko. Technical, oo. Ang ngiti ni Reynaldo ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pero si Maricel ay tumutulong sa mga gastusin sa loob ng ilang buwan, ang property taxes noong nakaraang tagsibol. Naalala mo ba ang bagong bubong noong Agosto? May mga resibo siya para sa lahat ng iyon. Naalala ko, nagpumilit si Maricel na tumulong nang binanggit ko ang tax bill. Sinabing iyon ang pinakamaliit na magagawa niya matapos ang lahat ng ibinigay ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang pag-aayos ng bubong ay ideya niya rin. Nag-aalala raw siya sa akin na nakatira sa ilalim ng tumutulo na shingles. Bukod pa rito, dagdag ni Maricel, ang kanyang boses ay bumaba sa halos bulong. Saan kami pupunta kung kukunin nila ang bahay? Si Reynaldo ay walang trabaho sa loob ng 3 buwan. Dito kami nakatira dahil literal na wala kaming ibang mapupuntahan. Iyon ay balita sa akin. Mas madalas silang bumibisita kamakailan, sigurado. Ngunit naisip ko na gusto lang ni Maricel na makasama ang kanyang matandang ama. Hindi ko napagtanto na dito sila nakatira dahil sa pangangailangan kaysa sa pagpili. Kung hindi mo babayaran ang mga utang na ito, patuloy ni Reynaldo, hahabulin ng mga creditors ang anumang ari-arian na makikita nila. Ang bahay, ang mga kotse, maging ang alahas ni Maricel. Mawawala ang lahat. At pagkatapos lahat tayo ay titira sa isang shelter sa downtown habang hinahati ng mga abogado ang natira. Bumagsak si Maricel sa isa sa mga upuan sa kusina, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Akala ko kaya nating hawakan ito bilang isang pamilya, magtrabaho ng magkasama. Pero kung tatanggi ka na maging responsable para sa sarili mong mga aksyon, hindi ko iyon mga aksyon. Ngunit kahit sinabi ko iyon, ang pagdududa ay pumasok sa aking boses. Ang mga pirma ay masyadong perpekto, masyadong pare-pareho sa napakaraming dokumento, at tama si Maricel sa isang bagay. Kung may nagpalsipika ng aking pangalan, bakit sila gagawa ng mga utang sa pagsusugal? Bakit hindi isang bagay na mas kapaki-pakinabang tulad ng bank loans o investment accounts? Kailangan natin ng solusyon, sabi ni Reynaldo. Ang kanyang tono ay naging business-like muli. Ngayon, bago magsimulang tumawag ang mga creditors. Ang upuan ni Maricel ay kumaluskos laban sa semento habang bigla siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa luhang desperasyon patungo sa isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Malamig, tila nagkukuwenta na galit. Alam mo kung ano? Tapos na ako sa'yo. Ang kanyang boses ay pumutok na parang latigo. Sinubukan naming maging makatwiran. Sinubukan naming magpaliwanag, ngunit masyado kang makasarili para magmalasakit sa iba maliban sa sarili mo. Lumapit siya sa coffee pot. Ang kanyang mga galaw ay matalim at biglaan. 35 taon akong naging anak mo. 35 taon ang pagtitiis sa iyong matigas ang ulo.
mapaglinlang na ugali. Maricel, kumalma ka. Ngunit may isang bagay sa kanyang tindig na nagpaatras sa akin. Kumalma. Umikot siya, hawak ang coffee pot sa kanyang mga kamay. Ang singaw ay umaakyat mula sa salamin na karaf. Ang asawa ko ay hindi makahanap ng trabaho. Malapit na tayong mawalan ng lahat. At nakaupo ka dyan na umaarte na parang wala kang kasalanan dito. Ang kape ay mainit pa. Nakikita ko itong umuusok. Halos nararamdaman ko ang init na nanggagaling sa pot habang hawak niya ito sa taas ng dibdib. Ang kanyang mga kuko ay puti sa pagkakahawak sa handle. Pinalaki kitang mas mahusay kaysa rito, sabi ko ng tahimik. Pinalaki mo ako para linisin ang iyong mga kalat. Ang mga salita ay sumabog mula sa kanya at biglang gumagalaw ang coffee pot. Umaarkong perpekto patungo sa aking dibdib. Nakita ko itong dumarating, ngunit hindi ako nakakilos ng mabilis. Ang mainit na likido ay tumama sa akin na parang likidong apoy. Bumabasa sa aking flannel shirt at undershirt sa loob ng ilang segundo. Ang init ay nagliyab sa aking balat at huminga ako ng malalim na tumba pa atras habang tumutulo ang kape sa aking katawan. Diyos ko, Maricel, ang sakit ay agaran at matindi, parang may nagpindot ng mainit na bakal sa aking tadyang. Hinila ko ang basang tela palayo sa aking balat, ngunit tapos na ang pinsala. Tumayo siya roon na hawak ang walang laman na pot. Ang kanyang dibdib ay humihinga ng malalim, mukhang kasing gulat ko. Sa isang sandali, wala sa amin ang gumalaw. Pagkatapos ay lumapit si Reynaldo at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagulat. Nasiyahan ito. Umalis ka, matanda. Ang kanyang boses ay kalmado, halos kaswal. Ito na ang bahay namin ngayon. Ipak mo ang anumang kaya mong dalhin at umalis ka. Ito ang bahay ko. Pinanatili kong matatag ang aking boses sa kabila ng nagniningas na sensasyon na kumakalat sa aking dibdib. Ako ang nasa deed. Ako ang nagbabayad ng mortgage sa loob ng 30 taon. Hindi na ngayon. Lumapit pa si Reynaldo. Sapat na lapit para maamoy ko ang sigarilyo sa kanyang hininga. Ang mga papel ng utang na iyon ay nagbabago ng lahat. Bukas, ang mga creditors ay magkakaroon na ng liens sa ari-arian na ito. Ngunit kaya namin ni Maricel na ayusin ang isang bagay sa kanila. Wala kaming mawawala. Tiningnan ko ang aking anak, hawak pa rin ang walang laman na coffee pot. Ang babae na dating yumayakap sa akin sa sopa upang manood ng cartoons. Ang batang babae na tinuruan kong sumakay ng bisikleta sa driveway sa labas. Ang dalaga na inihatid ko sa aisle 3 taon pa lamang ang nakalipas. Hindi siya makatingin sa akin. Plinano mo ito? Ang pagkaunawa ay tumama sa akin na parang malamig na tubig pagkatapos ng nagniningas na kape. Kayo pareho, ang mga dokumento, ang tiempo, lahat. Nagplano kaming lutasin ang isang problema, sabi ni Reynaldo. Ang problema mo, ang problemang nilikha mo sa iyong pagsusugal at iyong mga utang at ang iyong pagtanggi na maging responsable. Ang basang damit ay dumidikit sa aking balat ngayon at kailangan ko itong tanggalin bago lumala ang mga paso. Ngunit higit pa riyan, kailangan kong lumayo sa mga taong ito na mukhang pamilya ko ngunit umaakto na parang estranghero. Kailangan kong magpalit ng damit. Nagsimula akong lumakad patungo sa pasilyo, ngunit lumipat si Reynaldo upang harangan ang aking daan. 5 minuto, sabi niya. Magpak ng magaan. Ipapadala namin ang iyong mga gamit mamaya kung gugustuhin namin. Tiningnan ko siya sa mata. Ang taong ito na tinanggap ko sa aking tahanan, pinakain sa aking mesa. Sinubukang tulungan na makahanap ng trabaho nang paulit-ulit siyang nawalan ng trabaho. Umalis. May isang bagay sa aking tono na siguro'y nakumbinsi siya na hindi ako uurong dahil tumabi siya, ngunit nararamdaman ko na pinapanood niya ako habang naglalakad ako patungo sa aking kwarto. Nararamdaman ko na sinusundan din ako ng mga mata ni Maricel. Ang pasilyo ay tila mas mahaba kaysa karaniwan at bawat hakbang ay nagpadala ng sariwang sakit sa aking nasunog na dibdib. Sa likod ko, narinig ko ang mahihinang boses. Si Reynaldo at Maricel ay nag-uusap ng nagmamadali, ngunit hindi ko maintindihan ang mga salita. Ang pinto ng aking kwarto ay sumara ng may mahinang click at sa unang pagkakataon sa umaga, nag-iisa ako.
Maingat kong binalatan ang basang kape na kamiseta, napapangiwi habang hinihila ang tela palayo sa aking balat. Ang mga paso ay hindi masyadong malalim, ngunit tinakpan nila ang karamihan ng aking dibdib at itaas na bahagi ng tiyan sa galit na pulang patches. Sa salamin sa itaas ng aking dresser, mukha akong kung ano ako. Isang 65 taong gulang na lalaki, nakatatapos lang na ipinagkanulo ng mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ngunit ang aking mga mata ay malinaw at ang aking mga kamay ay matatag habang kinuha ko ang isang malinis na kamiseta. Gusto nila akong paalisin sa sarili kong bahay. Gusto nila akong mawala ng tahimik habang kinukuha nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Wala silang ideya kung ano ang sinimulan nila. Malinis na kamiseta muna. Ang puting koton ay naramdaman na malamig laban sa aking nasunog na balat. Habang maingat kong binubutones, iniiwasan ang mga malambot na lugar kung saan ginawa ng kape ni Maricel ang kanyang trabaho. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ng may kasanayan sa kabila ng panginginig ng galit na tumatakbo sa kanila. 30 taon ng pagbibihis para sa trabaho, tuwing umaga ay nakaukit ang routine ng malalim sa aking muscle memory. Ang maleta ay bumaba mula sa aparador nang may kalabog na tila masyadong malakas sa tahimik na kwarto. Naririnig ko pa rin ang kanilang mga boses mula sa kusina. Mas mababa na ngayon, ngunit nagmamadali. Nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Marahil ay hinahati ang aking mga gamit na parang patay na ako. Sa maleta ay pumasok ang 3 araw na damit, ang aking mga bote ng reseta mula sa banyo, at ang Manila folder na itinago ko sa drawer ng aking mesa. Ang mahahalagang papel na hindi pa nila nakikita, property deed, mga dokumento ng siguro, birth certificate, ang will na isinulat ko matapos ang kasal ni Maricel, lahat ng nagpapatunay na sa akin ang bahay na ito, hindi sa kanila. Ang aking wallet ay naglalaman ng 10,000 sa cash. Hindi marami, ngunit sapat na para mabuhay hanggang sa malaman ko kung ano ang susunod. Ang mga susi ng kotse ay mahinang kumalansing habang isinilid ko ang mga ito sa aking bulsa kasama ang aking telepono. 10 minuto. Iyon lang ang oras na pinayagan ko ang sarili ko bago isara ang maleta at tumungo sa likod na pinto. Hindi ako maaaring mag-risk ng isa pang komprontasyon sa pasilyo. Hindi kapag maaaring magpasya si Reynaldo na hindi na sapat ang mga salita. Ang hangin sa umaga ng Oktubre ay humiwa sa aking kamiseta na parang talim, matalim at malinis pagkatapos ng nakakabigat na kapaligiran sa loob. Ang aking nasunog na dibdib ay nagprotesta sa lamig, ngunit patuloy akong naglakad sa likod bahay patungo sa bakod na naghihiwalay sa aking ari-arian mula kay Mang Berto. Si Roberto Hayes, o Mang Berto, ay nanirahan sa tabi ng pinto sa loob ng 15 na taon, simula nang magretiro siya sa pagtuturo ng high school history. Nagbahagi kami ng maraming pag-uusap sa bakod na iyon tungkol sa balita, tungkol sa panahon, tungkol sa patuloy na pagbaba ng komunidad mula nang lumipat ang mga mas bata na pamilya. Ngunit hindi pa ako nagpumilit sa kanya noon. Hindi pa ako nagpakita sa kanyang pinto na mukhang isang refugee mula sa sarili kong buhay. Ang ilaw ng kanyang kusina ay nakabukas. Nakikita ko siya sa bintana, nagbabasa ng tila dyaryo habang may hawak na kape. Karaniwang routine sa umaga, ang uri na ako mismo ay nag-e-enjoy nang wala pang 1 oras ang nakalipas. Kumatok ako sa kanyang likod na pinto, sinusubukan na gawin itong kaswal kaysa desperado. Agad siyang umatras, kinawayan ako sa loob ng may parehong pagiging hospitable na ipinakita niya tuwing tumitigil ako para humiram ng gamit o magbalik ng aklat. Ang kanyang kusina ay mainit at amoy bakon, ang uri ng komportableng kapaligiran sa umaga na nawala sa akin sa pagitan ng sobre ni Maricel at ng kanyang pag-atake ng kape. Umupo ka! Umupo ka! Kinawayan niya ako patungo sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang bintana. Gusto mo ng kape? May makakain? Masarap ang kape. Inilapag ko ang maleta sa tabi ng aking upuan at dahan-dahan akong umupo. Sinusubukang huwag umungol habang hinila ng mga paso ang aking kamiseta. May kwento akong sasabihin sa iyo, Roberto. Hindi maganda. Nagbuhos siya ng kape sa isang mug na pinalamutian ng kupas na logo ng San Miguel at inilagay ito sa harap ko bago kinuha ang katapat na upuan.
Nakikinig ako. Saan magsisimula? Sa pagtataksil ngayong umaga o sa pattern na dapat ay nakita ko na noong mga taon na ang nakalipas? 4 na taon na ang nakalipas, tinanggap ko si Maricel at Reynaldo nang sabihin nila na kailangan nila ng tulong para makabalik sa kanilang mga paa. Ang mga salita ay tila kakaiba sa aking bibig, parang pag-amin sa isang krimen na hindi ko napagtanto na ginagawa ko. Pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Ang kilay ni Mang Berto ay bahagyang tumaas, ngunit hindi siya pumutol. Magandang ugali ng guro marahil. Hayaan ang estudyante na sabihin ang kwento sa sarili nilang pace. Akala ko tinutulungan ko ang pamilya. Sumipsip ako ng kape, nagpapasalamat sa init na kumakalat sa aking dibdib. Lumabas na tinutulungan ko ang 2 tao na nakikita ako bilang isang naglalakad na bank account. Si Mang Berto ay yumuko sa kanyang upuan, nakalimutan ang kape. Anong klaseng tulong ang pinag-uusapan natin? Nagsimula sa maliit. Tumawag si Maricel, sinabi na nawalan na naman ng trabaho si Reynaldo. Hindi sila makabayad ng renta. Maaari ba silang manatili sa aking spare room sa loob ng 1 buwan hanggang sa makahanap siya ng bago? Tinitigan ko ang aking kape, nakikita ang refleksyon ng sarili kong katangahan. Ang 1 buwan ay naging 6, ang 6 na buwan ay naging 4 na taon, at si Reynaldo ay hindi kailanman nakahanap ng trabaho. O nakahanap siya, nawalan din, 3 magkakaibang trabaho sa unang taon pa lamang, palaging kasalanan ng iba, palaging may boss na hindi pinahahalagahan ang kanyang mga talento. Nararamdaman ko ang lumang pagkadismaya na bumabalik. Ang alaala ng hindi mabilang na mga pag-uusap sa hapunan kung saan nakinig ako sa mga dahilan ni Reynaldo. Ngunit hindi iyon ang totoong problema. Naghihintay si Mang Berto, hinahayaan ang katahimikan na magtagal hanggang sa handa na akong magpatuloy. Ang totoong problema ay nagsimula sa aking garahe. Naaayos ko ang aking mga gamit sa paraan na pinanatili ko sa loob ng 30 taon. Lahat ay nasa tamang lugar, lahat ay may label. Nagpasya si Reynaldo na iyon ay inefficient. Inilapag ko ang aking kape ng mas malakas kaysa kinakailangan. Umuwi ako 1 araw at nakita ko na inayos niya ang lahat. Nang tanungin ko siya tungkol dito, alam mo kung ano ang sinabi niya? Ano? Ito na ang garahe namin ngayon, Ernesto. Lahat tayo ay pamilya dito. Ang mga salita ay sumasakit pa rin kahit 4 na taon na ang nakalipas. Ang garahe namin sa bahay ko na may mga gamit ko na nakolekta ko sa loob ng 3 dekada ng pagtatrabaho. Ang mukha ni Mang Berto ay dumilim. Talagang sinabi niya iyan? Sinabi iyon na parang ginagawa niya akong pabor, na parang dapat akong maging mapagpasalamat na inaasikaso niya ang sarili kong ari-arian. Tumayo ako, naglakad patungo sa bintana na nakatingin sa aking likod bahay. Iyon sana ang una kong babala, ngunit ipinagtanggol siya ni Maricel. Sinabi na sinusubukan lang niyang tumulong, sinusubukan na gawing mas organized ang mga bagay-bagay. Paano nag-react si Maricel nang tumutol ka? Ang tanong ay tumama ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Hindi siya nag-react. Iyon ang problema. Ang kanyang asawa ay lumipat sa aking bahay. Nagsimulang mag-ayos ng aking mga gamit. Nag-aangkin ng pagmamay-ari ng aking espasyo. At umakto siya na parang normal iyon, na parang ako ang nagiging unreasonable dahil gusto ko ng ilang boundaries. Sa bintana, nakita ko ang paggalaw sa aking kusina. Mga anino na dumadaan pabalik-balik sa likod ng mga kortina. Nandiyan pa rin sila, nagpapahinga pa rin sa bahay na sinubukan nilang nakawin sa akin. Lumala pa ito mula roon. Bumalik ako kay Mang Berto na pinapanood ako ng may matinding atensyon na marahil ay ibinigay niya sa kanyang mga estudyante noong nahihirapan sila sa isang mahirap na konsepto. Sinimulan ni Reynaldo na ituring ang buong bahay na parang kanyang personal na domain, kumain ng pagkain ko nang hindi nagtatanong, ginamit ang kotse ko nang nasira ang kanya, inanyayahan ang kanyang mga kaibigan para sa poker games na tumagal hanggang 3 hanazia ng umaga. Si Maricel ay nagbigay ng dahilan. Laging nagbigay ng dahilan. Ang lumang galit ay lumalabas na ngayon. 4 na taon ng pinigilang pagkadismaya, sa wakas ay nakahanap ng labasan.
Nang nagreklamo ako tungkol sa ingay, sinabi niya na masyado akong sensitive. Nang tumutol ako sa kanyang mga kaibigan na umiinom ng aking beer, sinabi niya na ako ay nagiging makasarili. Nang nagsimula siyang mag-uwi ng mga aso nang hindi nagtatanong, sinabi niya na ako ay walang puso. Dahan-dahang umiling si Mang Berto. Nagpatuloy ito sa loob ng 4 na taon. Nag-escalate ito. Ang mga paglabag sa boundary ay naging mas malaki, mas matapang. Bumalik ako sa aking upuan. Biglang nakaramdam ng pagod sa bigat ng sarili kong pagiging naive. Noong nakaraang taon, kinumbinsi ako ni Reynaldo na mamuhunan sa ilang business opportunity, isang food truck franchise na di umano'y garantisadong kumita. Magkano? 750,000. Ang buong savings account ko. Tumawa ako, ngunit walang katuwaan doon. Hulaan mo kung anong nangyari sa food truck na yon. Hindi kailanman umiral? Oh, umiral. Binili ito ni Reynaldo, ayos lang. Ginamit ito sa loob ng 3 linggo. Pagkatapos ay ibinenta ito para bayaran ang ilang utang na hindi niya binanggit. Nang kinumpronta ko siya tungkol dito, sinabi niya na ang business model ay may depekto at pinoprotektahan niya ako mula sa karagdagang pagkawala. Ang coffee mug ni Mang Berto ay tumama sa mesa ng may matalim na click. Ninanakaw niya ang 750,000 mula sa iyo at tinawag itong proteksyon? Sinusuportahan siya ni Maricel. Sinabi niya na ginawa niya ang pinakamahusay na desisyon na maaari niyang gawin sa ilalim ng mahirap na kalagayan. Sinabi niya na dapat akong maging mapagpasalamat na nilimitahan niya ang aking mga pagkawala. Ang alaala ng pag-uusap na iyon ay nagpatigas pa rin sa aking dibdib sa galit. Mapagpasalamat dahil ninakawan ng sarili kong manugang. Bakit hindi mo sila pinalayas noon? Ang tanong na tinatanong ko sa sarili ko sa loob ng nakaraang oras. Dahil si Maricel ang anak ko. Dahil patuloy kong iniisip na pansamantala lang ito, na si Reynaldo ay sa huli ay aayusin ang kanyang sarili. Dahil sa tuwing sinusubukan kong magtakda ng boundaries, iiyak si Maricel at magsasalita tungkol sa family loyalty at kung gaano nila ako kailangan. Tumayo si Mang Berto at pinunan ulit ang aming mga coffee mugs. Binibigyan ako ng oras upang makapag-ipon ng lakas. Ngayong umaga ay iba, patuloy ko. Ngayong umaga ay nagpakita sila sa akin ng mga dokumento na nag-aangkin na may utang ako na 4,000 sa mga utang sa pagsusugal. Mga utang na hindi ko kailanman ginawa na may pirma ko na pinalsipika sa bawat pahina. P4,000. Tumaas ang boses ni Mang Berto nang may pagdududa. Kumpleto sa mga schedule ng pagbabayad at mga collection notices, lahat ay mukhang opisyal. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa mga larawan na kinuha ko ng mga dokumento bago umalis. Tingnan mo ang pirma na ito. Sabihin mo sa akin na hindi iyan mukhang eksakto sa aking sulat kamay. Pinag-aralan ni Mang Berto ang screen. Ang kanyang ekspresyon ay lumalaki ng mas malala sa bawat swipe. Ito ay fraud. Kriminal na fraud. Iyan ang sinabi ko sa kanya. Alam mo kung anong ginawa ni Maricel nang tumanggi akong magbayad? Tumingala siya mula sa aking telepono, naghihintay. Ibinato niya sa akin ang isang pot ng mainit na kape. Namutla ang mukha ni Mang Berto habang tiningnan niya ang nasunog na balat na nakikita sa itaas ng aking kuwelyo ng kamiseta. Talagang sinunog ka niya? Hindi na si Maricel ang parehong tao. O baka hindi siya kailanman ang taong inakala kong siya. Kinuha ko ang tuktok ng aking kamiseta upang ipakita sa kanya ang lawak ng pinsala. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasama. Gusto mong malaman kung saan talaga nanggaling ang mga utang na iyon. Tumango siya ng may kalungkutan. May problema si Reynaldo sa pagsusugal na nagpapamukha sa aking di umano'y addiction na parang barya lang. Online poker, sports betting, mga biyahe sa kasino. Nag-scroll ako sa mas maraming larawan sa aking telepono, mga screenshot na nagawa kong kunin ng mga betting sites na naiwan na nakabukas sa aking computer. Gumagamit siya ng aking internet, aking mga credit cards, maging ang aking social security number upang lumikha ng mga account. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil naging pabaya siya, nagsimulang mag-iwan ng mga browser windows na nakabukas, nakalimutan na mag-log out ng mga account. Nakakita ako ng mga betting histories na umaabot sa 2 taon, libu-libong piso sa pagkawala bawat buwan. Ipinakita ko kay Mang Berto ang mga screen captures. Tingnan mo ang mga halaga ng transaksyon na ito. 5,000 dito,
8,000 dun. Bumubuo sa 100,000 na bets sa mga laro ng basketball. Pinag-aralan ni Mang Berto ang mga imahe, umiiling ng may pagdududa. Ito ay malaking fraud. Lumala pa. Nang putulin siya ng mga gambling sites dahil sa paglampas sa mga credit limits, lumipat siya sa mga loan sharks. Nakakita ng mga text messages sa kanyang telepono tungkol sa pera na utang sa mga taong may pangalan tulad ni Fat Tony at Iceman Mike. Nag-swipe ako sa isa pang screenshot. Hindi ito mga kinatawan ng bangko, Roberto. Ito ay mga mapanganib na tao. Magkano ba talaga ang utang niya? Malapit sa matukoy ko, mga 3,000,000 sa lehitimong utang sa pagsusugal. Isa pang 1,000,000 sa interes at mga parusa. Inilagay ko ang aking telepono. Ang mga numero ay nagpapaikot pa rin sa aking ulo. Ngunit narito ang kicker, naaresto siya. Naaresto? Naaresto noong nakaraang taon dahil sa pagsulat ng fraudulent checks. Nakalabas sa piyansa. Ang paglilitis ay naka-schedule para sa susunod na buwan. Sumandal ako sa aking upuan, sa wakas ay masabi ng malakas kung ano ang pinagsasama-sama ko sa buong umaga. Alam ni Maricel, alam niya ang tungkol sa pagsusugal, ang pag-aresto, ang pekeng mga dokumento. Ang buong bagay na ito ay plinano upang gawin akong responsable para sa kanyang mga utang bago magsimula ang paglilitis. Ang mga kamay ni Mang Berto ay nagsara sa mga kamao sa mesa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kanilang paalisin sa bahay ngayon. Kapag wala ka na, maaari silang mag-angkin ng residency at pilitin ang mga creditors na makipagnegosasyon sa kanila sa halip na habulin ka ng direkta. Eksakto. At ang pangalan ni Maricel ay wala sa alinman sa mga papel ng utang. Kaya legal, malinis siya. Si Reynaldo ang sasalo sa pagsusugal, mapupunta sa bilangguan, at siya ay magmamana ng isang bahay na hindi niya pinaghirapan. Nakita ko ang buong balangkas ng malinaw na ngayon. Inilatag na parang blueprint para sa pagtataksil. Naglalaro sila ng larong ito sa loob ng 4 na taon, inihahanda ako ng paunti-unti. Ang mga paglabag sa boundary, ang financial manipulation, ang paghihiwalay mula sa ibang miyembro ng pamilya. Pinagsasama-sama rin ito ni Mang Berto. Ang isip ng kanyang guro ay nagdudugtong sa mga tuldok. Ginagawa ka nilang perpektong biktima at hinayaan ko silang gawin iyon. Nagbigay ako ng mga dahilan para sa kanilang pag-uugali. Nag-rationalize ng kanilang mga pangangailangan. Kinumbinsi ko ang sarili ko na normal na family conflict lang ito. Tiningnan ko ang bintana patungo sa aking bahay, kung saan gumagalaw pa rin ang mga anino sa likod ng mga kurtina. In-enable ko ang sarili kong pagkasira. Tumayo bigla si Mang Berto. Ang kanyang upuan ay kumaluskos laban sa semento. Sobra na ito. Kailangan nating tumawag sa pulis. Pulis? Ang mungkahi ay nahuli ako ng hindi handa, kahit na dapat ay halata na. Hindi ko alam kung handa ako para doon. Handa. Ang boses ni Mang Berto ay nagdala ng matalim na gilid ng isang tao na gumugol ng 30 taon sa pagharap sa mga teenage nonsense at alam niya ang manipulation kapag nakita niya ito. Ernesto, gumawa sila ng identity theft, fraud, assault, at attempted extortion. Ang iyong anak na babae ay nagbato ng mainit na kape sa iyo ngayong umaga. Ano pa ba ang hinihintay mong maging handa? Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nakikita ang bahagyang panginginig na nandoon mula pa noong pagsabog ni Maricel. Ang isang bahagi ko ay gusto pa ring paniwalaan na ito ay isang kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan na ang aking anak na babae ay hindi talaga may kakayahang gumawa ng ganoong kinalkulang kalupitan. Anak ko pa rin siya. Hindi. Ang boses ni Mang Berto ay matatag ngunit hindi masama. Ang iyong anak ay namatay sa loob ng nakaraang 4 na taon. Ang babaeng nakatira sa iyong bahay ay isang kriminal na nagkataong may DNA mo. Lumapit siya sa telepono na nakakabit sa kanyang kusina, isang lumang landline na marahil ay hindi pa ginamit para sa anumang bagay maliban sa mga telemarketers sa loob ng maraming taon. Tatawag tayo ng 911 ngayon bago sila magkaroon ng oras upang sirain ang ebidensya o mawala kasama ng anumang iba pa na maaari nilang nakawin. Gusto kong magtalo, gusto kong makahanap ng ilang dahilan upang magpaliban, upang maiwasan ang huling pagkilala,
na ang aking pamilya ay naging aking kaaway. Ngunit tama si Mang Berto, ang Ernesto Fisher na nagpalaki kay Maricel ng may pagmamahal at pasensya ay wala na, nawasak ng lubusan na parang si Reynaldo mismo ang nagbato ng kape. Gawin mo ang tawag. Ang handset ay naramdaman na mas mabigat kaysa sa dapat nang kinuha ko ito mula sa kanyang kamay. Paano kung makulong si Maricel? Paano kung patayin kanya sa susunod? Ang boses ni Mang Berto ay humiwa sa aking pag-aalinlangan na parang scalpel. Dahil magkakaroon ng susunod, Ernesto, ang mga taong tulad nito ay hindi tumitigil sa pag-escalate hanggang sa may pumigil sa kanila. Tiningnan ko ang mga burn marks na nakikita sa itaas ng aking kuwelyo ng kamiseta, ang pulang patches kung saan nasunog ng kape ng aking anak ang aking balat. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang patuloy na paalala kung gaano ako lubusang nagkamali sa paghuhusga sa mga taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Tama ka. Itinaas ko ang handset sa aking tainga at nagdial ng 911. 2 ring, pagkatapos ay isang kalmado, profesional na boses. 911, ano ang iyong emergency? Kailangan kong i-report ang isang domestic assault. Ang mga salita ay tila kakaiba na lumalabas sa aking bibig, ngunit sila ay tumpak. Inatake ako sa sarili kong bahay ngayong umaga. Nasaktan po ba kayo, sir? Opo, mga paso sa kape sa aking dibdib at leeg. Ang may kagagawan ay nagbato ng mainit na kape sa akin sa panahon ng isang argumento. Nasa ligtas na lokasyon po ba kayo ngayon? Opo, nasa bahay ako ng aking kapitbahay. Ibinigay ko ang address ni Mang Berto. Ang aking boses ay lumalaki ng mas matatag sa bawat factual detail. Maaari niyo po bang sabihin sa akin ang tungkol sa taong umatake sa inyo? Ang aking anak si Maricel Thompson, siya at ang kanyang asawa ay nakatira sa aking bahay. Nagpakita sila sa akin ng fraudulent debt documents ngayong umaga. Humihingi na bayaran ko ang 4,000 sa mga utang sa pagsusugal na hindi ko kailanman ginawa. Ang tono ng dispatcher ay nanatiling profesional na neutral. Nang tumanggi akong magbayad, naging marahas siya. Ang kanyang asawa ay nagbanta sa akin. Humingi na umalis ako sa sarili kong ari-arian. Nasa inyo pa po ba ang mga perpetrators? Opo, silang dalawa, si Maricel Thompson at Reynaldo Thompson. Binaybay ko ang kanilang mga pangalan ng maingat, ibinigay ang kanilang tinatayang edad at mga deskripsyon. Ang mga officer po ay ipinapadala sa inyong lokasyon. Maaari po ba kayong manatili kung nasaan kayo hanggang sa dumating sila? Opo. Ang tinatayang oras ng pagtugon ay 15 hanggang 20 minuto. Kailangan niyo po ba ng medikal na atensyon para sa inyong mga pinsala? Hinawakan ko ang malambot na balat sa aking lalamunan. Sa tingin ko hindi sapat ang mga paso para sa ospital. Ang isang officer po ay magtatasa ng inyong mga pinsala kapag dumating sila. Pakiusap manatili sa linya habang nangangalap ako ng karagdagang impormasyon. Nagtatanong siya tungkol sa mga armas sa bahay, tungkol sa anumang kasaysayan ng karahasan, tungkol sa kung si Maricel at Reynaldo ay maaaring tumakas kung makita nila ang pulis na papalapit. Sinagot ko ang bawat tanong ng factually hanggat maaari, nararamdaman ang nakapagpapatibay na presensya ni Mang Berto sa tabi ko. Nang matapos ang tawag, ibinalik ko ang handset sa lalagyan nito gamit ang mga kamay na mas matatag kaysa sa umaga. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Mang Berto. Parang katatapos ko lang tumawid sa isang tulay na hindi ko na maaaring balikan. Tiningnan ko ang bintana na nakaharap sa aking bahay, kung saan ang mga tao na dating pamilya ko ay marahil ay nagpapahinga pa rin sa mga kwarto na ninakaw nila sa akin. Pero tama ang ginawa mo. Tumango si Mang Berto ng may pag-apruba. 20 minuto. Sa tingin mo susubukan nilang tumakbo? Hindi. Sigurado ako tungkol dito. Sa tingin nila nanalo pa rin sila. Sa tingin nila masyado akong mahina para lumaban. Malapit na silang matuto ng iba. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung saan ka mananatili. Inihatid ako ni Mang Berto sa pasilyo patungo sa isang maliit na guest room na amoy lavender at lumang libro. Kaginhawaan mo ang sarili mo. May oras tayo bago dumating ang mga officer. Ang kwarto ay simple ngunit nakakaengganyo. Isang solong kama na may asul na quilt,
Isang nightstand na may reading lamp, isang maliit na dresser na may nakakabit na salamin. Walang magarbong, ngunit malinis at mapayapa sa isang paraan na hindi naging ang sarili kong bahay sa loob ng maraming taon. Inilagay ko ang aking maleta sa kama at nagsimulang mag-unpack ng methodically. 3 kamiseta, underwear, medyas, ang aking mga bote ng reseta para sa blood pressure at kolesterol. Ang mundane ritual ng pag-oorganisa ng aking mga gamit ay nakatulong na patatagin ang aking nerbiyos pagkatapos ng tindi ng tawag sa telepono. Dahan-dahan ka lang. Lumitaw si Mang Berto sa pintuan na may sariwang tasa ng tsaa. Chamomile, maganda para sa nerbiyos. Tinanggap ko ang mug ng may pasasalamat, napansin ang irony. Ilang oras na ang nakalipas, ang isang mainit na inumin ay ginamit bilang sandata laban sa akin. Ngayon ito ay nagre-representa ng ginhawa at hospitality. Roberto, kailangan kitang tanungin ng isang bagay. Umupo ako sa gilid ng kama. Sinusubok ang katatagan nito. May alam ka ba tungkol sa mga abogado? Kailangan ko ng legal na representasyon. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa tabi ng bintana. Ang kanyang ekspresyon ay nag-iisip. Alam ko ang ilang attorney mula sa aking mga araw ng pagtuturo. Mga magulang na nagpa-practice ng batas. Dating mga estudyante na pumasok sa legal na karera. Anong klaseng representasyon ang iniisip mo? Property law. Sa simula, kailangan kong tiyakin na hindi maaaring mag-angkin si Maricel at Reynaldo ng anumang legal na karapatan sa aking bahay. Sumipsip ako ng tsaa, nararamdaman ang init nito na kumakalat sa aking dibdib kung saan ang mga paso ng kape ay masakit pa rin. At marahil family law, hindi ko alam kung ano ang nangyayari ng legal kapag ang iyong anak ay gumawa ng assault at fraud laban sa iyo. Mayroon ding kriminal na aspeto. Ang piskal ang hahawak sa panig na iyon, ngunit baka gusto mo ng sarili mong attorney upang protektahan ang iyong mga interes. Kinuha ni Mang Berto ang kanyang telepono, nag-scroll sa mga contacts. Hayaan mong tumawag ako pagkatapos umalis ng pulis. Kilala ko ang isang tao na specializes sa mga kaso ng elder abuse. Elder abuse? Ang termino ay tumama sa akin na parang sampal. Iyon ba ito? Financial exploitation ng isang senior citizen ng mga miyembro ng pamilya. Physical assault. Oo, Ernesto, eksakto iyan. Ang kanyang boses ay banayad ngunit matatag at may mga partikular na batas na dinisenyo upang protektahan ang mga tao sa iyong sitwasyon. Inilapag ko ang tsaa at naglakad sa bintana, tumitingin sa kabila ng bakuran patungo sa aking bahay. Ang mga kurtina sa kusina ay sarado na ngayon. Hinaharangan ang aking paningin sa anumang ginagawa ni Maricel at Reynaldo sa loob. Marahil ay sinisira ang ebidensya kung mayroon silang anumang sense. Gaano katagal sa tingin mo ang aabutin nito? Ang legal na proseso, ibig kong sabihin. Tiningnan ni Mang Berto ang kanyang relo. Depende sa kung anong makikita nila kapag sinaliksik nila ang bahay. Kung may mga abogado si Maricel at Reynaldo, kung susubukan nilang labanan ang mga kaso o plea bargain. Huminto siya, nag-iisip. Maaring buwan, baka mas matagal kung ito ay umabot sa paglilitis. At sa pansamantala, manatili ka rito hanggat kailangan mo. May espasyo ako, at sa totoo lang, kailangan ko ng kasama. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Bukod pa rito, kailangan ng isang tao na tiyakin na ligtas ka habang nangyayari ito. Ang grandfather clock sa sala ni Mang Berto ay tumunog ng 9 na beses at napagtanto ko na nag-uusap kami sa loob ng halos 20 minuto. Anumang sandali ngayon, darating ang mga police officers upang arestuhin ang aking anak at ang kanyang asawa. Handa ka na ba para rito? Tanong ni Mang Berto na parang nabasa ang aking iniisip. Inisip ko si Maricel bilang isang maliit na batang babae, umaakyat sa aking kandungan upang makarinig ng mga kwento bago matulog. Pagkatapos inisip ko siya ngayong umaga, nagbato ng kape na may kinalkulang katumpakan ng isang taong nagnanais na magdulot ng pinakamataas na sakit. Hindi, sabi ko ng tapat. Ngunit gagawin ko pa rin. Sa bintana, nakita ko ang isang itim at puti na patrol car na lumiliko sa aming kalye, dahan-dahang gumagalaw habang tinitingnan ng officer ang mga numero ng bahay. Nandito na sila.
Tumayo si Mang Berto, inaayos ang kanyang kamiseta na parang naghahanda para sa isang mahalagang pagpupulong. Halika na, kunin natin ang hustisya. Ang patrol car ay pumasok sa driveway ni Mang Berto nang may kasanayang tahimik, sinundan ng pangalawang squad car na nagposisyon sa sarili ng strategically sa curb. 2 officer ang lumabas, isang matangkad na babae na may kulay abo na buhok at isang mas bata na lalaki na gumagalaw ng may kontroladong pagkaalerto ng isang taong sinanay para sa gulo. Sinalubong ko sila sa harap ng pinto ni Mang Berto. Ang aking mga kamay ay matatag na ngayon na sa wakas ay dumating na ang sandali. Mr. Fisher, ang babaeng officer ay nag-abot ng kanyang kamay. Ako si Officer Garcia. Ito si Officer Cruz. Tumutugon kami sa iyong domestic assault call. Salamat sa pagdating. Kinamayan ko sila. Napansin kung paano agad tumingin si Officer Garcia sa nakikitang burn marks sa aking leeg. Maari ba naming makita ang iyong mga pinsala, sir? Inunbutton ko ang aking kamiseta ng sapat upang ipakita ang mga paso ng kape sa aking dibdib. Kumuha ng mga larawan si Officer Cruz habang nagtatanong si Officer Garcia tungkol sa incident timeline, ang relasyon sa pagitan ng mga partido, at kung naramdaman ko na ligtas na bumalik sa aking ari-arian. Kailangan ko po kayong samahan sa kung ano ang nangyari ngayong umaga, sabi ni Officer Garcia, kumukuha ng isang notebook. Magsimula sa simula. Ibinigay ko sa kanila ang mga katotohanan ng chronologically. Ang pagdating ni Maricel kasama ang mga fraudulent documents, ang lumalalang argumento, ang mga banta ni Reynaldo, at sa wakas ang assault ni Maricel gamit ang coffee pot. Pinanatili kong matatag at factual ang aking boses. Hinahayaan ang mga pangyayari na magsalita para sa kanilang sarili. Nasa inyo po ba ang mga dokumento na ipinakita nila sa inyo? Tanong ni Officer Cruz. Nasa bahay pa rin. Napilitan akong iwanan ang mga ito nang tumakas ako rito. Nagpalitan ng tingin si Officer Garcia at Cruz na nagpapahiwatig na nahawakan na nila ang mga katulad na kaso noon. Kailangan naming interbyuhin ang iba pang mga partido at secure ang anumang ebidensya, paliwanag ni Officer Garcia. Handa po ba kayong samahan kami sa inyong tirahan upang ituro ang mga dokumento at magbigay ng access? Oo naman. Ang paglalakad sa bakuran ay tila mas matagal kaysa karaniwan kasama si Mang Berto sa tabi ko at 2 police officers na pumapaligid sa amin na parang honor guard. Ang aking bahay ay tila iba, mas maliit, hindi gaanong nakakaingganyo, na parang ang presensya ni Maricel at Reynaldo ay nahawaan ng mismong istruktura. Kumatok si Officer Cruz sa harap ng pinto ng may autoridad. Pulis, buksan! Narinig ko ang pagmamadali sa loob, mahihinang boses. Pagkatapos ay ang boses ni Maricel na tumatawag, sandali lang. Nang magbukas ang pinto, namutla ang mukha ni Maricel sa paningin ng mga officer. Sa likod niya, lumitaw si Reynaldo sa pasilyo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkalkula sa loob ng ilang segundo. Maricel Thompson, lumapit si Officer Garcia. Kailangan naming makipag-usap sa inyo tungkol sa isang insidente na nangyari dito ngayong umaga. Hindi ko alam ang pinag-uusapan nyo. Ang boses ni Maricel ay mas mataas kaysa normal, strained sa pagsisikap na panatilihin ang inosensya. Mayroon kaming reklamo ng domestic assault. Lumipat si Cruz upang paghiwalayin ang mga partido. Kinakaway si Reynaldo na lumabas. Kailangan namin kayong interbyuhin ng hiwalay. Pinanood ko mula sa harap ng bakuran habang kinontrol ng mga officer ang sitwasyon ng may propesyonal na kahusayan. Si Maricel ay dinala sa sala habang si Reynaldo ay nakaposisyon malapit sa squad car. Pareho silang malinaw na rattled ng bigla ang paglitaw ng law enforcement. 20 minuto ang lumipas pagkatapos suriin ang nakakalat na mga dokumento ng utang sa aking kusina at pagkuha ng larawan sa mga mantsa ng kape sa sahig. Bumalik si Officer Garcia kung saan ako naghihintay kasama si Mang Berto. Mr. Fisher, batay sa physical evidence at sa mga statement na nakalap namin, meron kaming probable cause na mag-aresto. Pinanood ko sa bintana ng sala habang nagsalita si Officer Cruz sa kanyang radyo, tumatawag para sa backup para sa isang transport vehicle. Maricel Thompson, ikaw ay inaresto para sa domestic battery. Ang boses ni Officer Garcia ay dinala sa buong bakuran
habang binabasa niya kay Maricel ang kanyang mga karapatan. May karapatan kang manatiling tahimik. Ang mga protesta ni Maricel ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Aksidente lang yon. Hindi ko sinasadya na saktan siya. Ngunit ang reaksyon ni Reynaldo ay iba. Habang inilalagay siya ni Officer Cruz sa handcuffs, ang kanyang mukha ay pumilipit sa galit. Ito ay harassment. Ang matanda ang nagdala nito sa sarili niya. Kahit na nahaharap sa pag-aresto, hindi siya makakuha ng responsibilidad. Kahit na nahuli siya red-handed na may pinalsipikang mga dokumento at isang biktima na may nakikitang pinsala. Sinasabi niya ang lahat maliban sa sarili niya. Ang transport van ay dumating sa loob ng ilang minuto at tumayo ako sa tabi ni Mang Berto, pinapanood habang si Maricel at Reynaldo ay inilalagay sa magkahiwalay na sasakyan. Umiiyak na ngayon si Maricel. Ang kanyang maskara ay tumatakbo sa madilim na guhitan sa kanyang pisngi. Nagpatuloy si Reynaldo sa pakikipagtalo sa mga officer hanggang sa sumara ang pinto ng van, pinuputol ang kanyang mga protesta. Ibinigay sa akin ni Officer Garcia ang isang case number at contact information para sa opisina ng piskal. May makikipag-ugnayan sa inyo tungkol sa pagpindot ng mga kaso at pag-i-schedule ng mga pagpapakita sa korte. Habang ang mga kotse ng pulis ay lumalabas, dinadala ang aking anak at manugang sa bilangguan. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kaginhawaan, hindi kasiyahan, hindi tagumpay, ngunit simpleng kaginhawaan na sa wakas ay tapos na ang mga kasinungalingan. Halika na, sabi ni Mang Berto ng tahimik, inilalagay ang isang kamay sa aking balikat. Umuwi na tayo. 3 linggo ang lumipas, binabasa ko ang local section ng Tribune nang kumatok si Mang Berto sa aking harap ng pinto. May hawak na Manila envelope at may ekspresyon ng isang taong nakatuklas ng isang bagay na kawili-wili. Baka gusto mong makita ito, sabi niya. Umupo sa aking upuan sa kusina, ang parehong lugar kung saan ako inambush ni Maricel gamit ang kanyang pinalsipikang mga dokumento. Sinusubaybayan ko ang mga court filings para lang matiyak na protektado tayo. Ang sobre ay naglalaman ng mga photocopies ng mga legal na dokumento na may pangalan ni Reynaldo Thompson sa bold letters sa tuktok. Bankruptcy petition, multiple creditor lawsuits, probation violation hearing, employment termination notice. Paano mo nakuha ang lahat ng ito? Public records, paliwanag ni Mang Berto. Ikinakalat ang mga papel sa aking mesa na parang isang dealer na naglalatag ng mga baraha. Court clerk's office, bankruptcy court, county records. Lahat ay magagamit kung alam mo kung saan titingnan. Una kong sinuri ang bankruptcy filing. Chapter 7, kumpletong liquidation ng mga ari-arian. Ang taong sumubok na nakawin ang aking bahay ay ngayon ay nagmamakaawa sa isang federal judge na burahin ang $3,000 sa utang sa pagsusugal. Tingnan mo ito. Itinuro ni Mang Berto ang isang sulat mula sa isang bagay na tinatawag na Midwest Credit Recovery. Ang kanyang kotse ay repossessed 2 araw pagkatapos ng pag-aresto. Hindi makabayad ng walang kita ni Maricel. Ang employment termination letter ay partikular na nakapagpapasya. Ang kumpanya ng konstruksyon ni Reynaldo ay sinibak siya kaagad sa pag-alam ng kanyang domestic violence arrest. Standard policy para sa sinumang kinasuhan ng marahas na krimen ayon sa tour language ng dismissal notice. Saan siya nakatira ngayon? Tanong ko, bagaman pinaghihinalaan ko na alam ko na. Salvation Army Shelter sa Harrison Street. Kumuha pa si Mang Berto ng isa pang dokumento, isang change of address form na nakafile sa korte. Si Maricel ay nag-file para sa diborsyo habang nasa bilangguan pa rin, froze ang kanilang joint bank account. Kung anuman ang natira doon. Pinag-aralan ko ang mga papel ng diborsyo, napansin ang pirma ni Maricel mula sa Cook County lockup. Kahit na nahaharap sa mga kaso ng kriminal sa sarili niya, mabilis siyang lumayo mula sa pinansyal na sakuna ni Reynaldo. Ino-audit din siya ng IRS, patuloy ni Mang Berto, nag-flip sa isa pang pahina. Unreported gambling winnings na bumalik sa 3 taon, inaangkin nila na may utang siyang 500,000 ton sa back taxes at parusa. Ang audit notice ay may petsa 5 araw pa lamang pagkatapos ng kanyang pag-aresto. May isang taong naging masusing sa pag-uulat ng mga ilegal na aktibidad ni Reynaldo sa bawat relevant government agency. Naging abala ka, sinabi ko. Ang nangiti ni Mang Berto ay bahagya ngunit nasiyahan.
Dating guro, tandaan, alam ko kung paano magsaliksik. Nahuli ng aking mata ang isang court summons. Si Reynaldo ay naka-schedule na humarap kay Judge Patricia Collins sa susunod na linggo para sa sentencing sa mga kaso ng domestic violence. Dahil sa kanyang nakaraang fraud conviction at kasalukuyang probation violation, inirerekomenda ng piskal ang 6 na buwan sa county jail. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa 3 magkakaibang kumpanya ng konstruksyon. Sabi ni Mang Berto, gumagawa ng mga employment rejection letters. Background checks ang pumatay sa bawat aplikasyon. Sino ang kukuha ng isang tao na nahaharap sa multiple felony charges? Ang anggulo ng loan shark ang pinakanakakagambala. Ang mga text message printouts ay nagpakita ng lalo pang nagbabanta na mga komunikasyon mula sa mga numero na nakalista lamang bilang Tony M. at Mike Ice. Ang mga halaga na binanggit ay nakakagulat. 500,000 dito, 300,000 doon, na may mga interest rates na nagdoble bawat buwan. Hindi nagbibiro ang mga taong ito, sabi ko. Nagbabasa ng isang partikular na graphic threat tungkol sa sirang tuhod. Iyon ang dahilan kung bakit siya nananatili sa shelter. Mas mahirap para sa kanila na mahanap siya doon. Pinagsama ni Mang Berto ang mga papel pabalik sa isang maayos na tumpok. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob ng 3 linggo, Ernesto. Lahat ng sinubukan niyang nakawin mula sa iyo ay wala na. Nagbuhos ako ng kape para sa aming dalawa. Napansin ang irony na ang inuming ito ay minsan ay isang sandata sa sarili kong kusina. Ngayon ito ay kape lang ulit, ibinahagi sa pagitan ng mga kaibigan, sinusuri ang pagbagsak ng isang lalaki na masyadong naglaro. Kumusta naman si Maricel? Ang ekspresyon ni Mang Berto ay naging mas seryoso. Iyan ay isang hiwalay na kwento at hindi pa tapos. Ang kwento ni Maricel ay nagbukas ng iba kaysa kay Reynaldo, ngunit may pantay na pagkawasak. Habang nahaharap siya sa pagkalugi sa pananalapi, hinarap niya ang kumpletong pagkasira ng bawat relasyon na pinahahalagahan niya. Ang domestic battery charge ay nagdala ng seryosong kahihinatnan. Naging malinaw si Judge Garcia sa panahon ng arraignment ni Maricel. 18 buwan na probation, mandatoryong anger management classes, at isang permanenteng restraining order na pumipigil sa anumang pakikipag-ugnayan sa akin. Nilabag niya ang restraining order ng 2 beses sa unang linggo, sinabi sa akin ni Mang Berto habang nag-aalmusal kami sa isang diner sa downtown. Nagpakita siya sa iyong bahay sa parehong pagkakataon habang nasa grocery store ka. Tinawag ito ng mga kapitbahay. Inilapag ko ang aking sandwich. Nawala ang appetite. Anong gusto niya? Ayon sa police report, sinusubukan niyang makapasok. Sinabi niya na nag-iwan siya ng mahahalagang dokumento sa kanyang dating kwarto. Kinonsulta ni Mang Berto ang kanyang notebook. Naging metikuloso siya sa pagsubaybay sa mga legal na paglilitis. Sa pangalawang pagkakataon, nakaupo lang siya sa iyong harap ng porch umiiyak. Ang bawat paglabag ay nagresulta sa karagdagang mga pagpapakita sa korte, mas maraming multa, at pinalawig na mga termino ng probation. Natututo si Maricel na ang mga kahihinatnan ay naipon tulad ng compound interest, nagtatayo ng presyon sa bawat mahinang desisyon. Ang sitwasyon sa trabaho ay partikular na malupit. Ang kanyang posisyon bilang retail manager ay naglaho sa loob ng ilang oras matapos lumabas ang kanyang larawan ng pag-aresto sa lokal na pahayagan. Walang sino man ang gustong kumuha ng trabaho sa isang taong nahatulan ng domestic violence, lalo na sa mga customer service roles. Nakatira siya sa women's shelter sa Madison, patuloy ni Mang Berto. Nawala ang apartment na ibinahagi niya kay Reynaldo nang mag-expire ang lease. Tumanggi ang may-ari ng lupa na mag-renew pagkatapos ng mga pagbisita ng pulis. Ang mga paglilitis sa diborsyo ay naging masama ng mabilis. Sinisi ni Reynaldo si Maricel sa pagdalo ng pulis habang sinisi niya si Reynaldo sa paglikha ng krisis sa utang na nagsimula ng lahat. Ang kanilang abogado ay umaatras mula sa kaso dahil sa hindi pagbabayad ng mga legal na bayarin. Sinubukan kanyang tawagan ng 17 beses noong nakaraang Martes. Sabi ni Mang Berto, pinapakita sa akin ang isang printout na nakuha niya.
Nag-iwan ng 9 na voicemails bago tumigil ang system sa pagtanggap sa kanila. Hindi ako nakinig sa isang solong mensahe. Tinulungan ako ng kumpanya ng telepono. Naharangan ang kanyang numero pagkatapos ng unang dosena na tawag. Ngunit patuloy na sinusubukan ni Maricel mula sa iba't ibang telepono. Ang landline ng shelter, hiniram na mga cellphones, maging ang mga payphones sa downtown. Ipinadala niya ito sa iyo. Kinuha ni Mang Berto ang isang sobre mula sa kanyang jacket pocket. Dumating sa aking address kahapon. Akala niya alam niyang hindi ka magbubukas ng anumang bagay mula sa kanya ng direkta. Ang sulat ay 3 pahina ang haba, nakasulat kamay sa maingat na sulat ni Maricel. Binasa ko ang unang talata bago ito itinupi ulit. Gusto niya ng isa pang pagkakataon, sabi ko ng simple. Ano ang gagawin mo? Tumingin ako sa bintana ng diner sa mga naglalakad na dumadaan. Karaniwang tao na nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay nang walang drama ng pagtataksil ng pamilya na nagpapabigat sa kanila. Wala. Ginawa niya ang kanyang pagpili 4 na taon na ang nakalipas nang piliin niya si Reynaldo kaysa sa pangunahing kagandahang asal. Sinasabi ng anger management counselor na gumagawa siya ng pag-unlad, inalok ni Mang Berto. Ang mga ulat sa korte ay nagpapakita ng perpektong attendance, aktibong pakikilahok. Mabuti para sa kanya. Kinawayan ko ang waitress para sa aming check. Baka matuto siya ng isang bagay na kapakipakinabang para sa kanyang susunod na pamilya. Maingat na pinag-aralan ni Mang Berto ang aking mukha. Talaga bang tapos ka na sa kanya? Ibinato niya sa akin ang mainit na kape upang ipagtanggol ang isang lalaki na nagnanakaw ng aking life savings. Binilang ko ang mga singil para sa tanghalian. Ang aking mga galaw ay sadyang at panghuli. Ang ilang mga tulay ay hindi maaaring itayo ulit kapag nasunog na. Kinuha ko ang mga bulaklak at inihulog ang mga ito ng direkta sa garbage can sa tabi ng aking porch. Ipaalam mo sa akin kung makikipag-ugnayan siya sa iyo ulit. Ipapapadala ko sa aking abogado ang isa pang cease and desist letter. Sa loob ng aking bahay, ang liwanag sa hapon ay dumadaloy sa malinis na mga bintana patungo sa furniture na inayos ko upang umangkop sa aking mga kagustuhan sa halip na tumanggap ng mga hindi gustong bisita. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ang aking tahanan ay naramdaman na tunay na akin ulit. Tumunog ang telepono habang gumagawa ako ng tsaa. Unknown number. Marahil ay tumatawag si Maricel mula sa isa pang hiniram na telepono. Hinayaan ko itong tumunog. 1 buwan pagkatapos ng umaga na nagbago ng lahat, umupo ako sa aking kusina na may kape at ang dyaryo. Sa wakas ay makaka-enjoy ng pareho ng walang takot sa interruption. Ang liwanag ng Nobyembre ay iba na ngayon, mas malambot, mas golden. Naghuhulma ng pamilyar na anino sa ibabaw ng mesa kung saan sinubukan ni Maricel na sirain ang aking buhay gamit ang pinalsipikang mga dokumento. Ang locksmith ay gumawa ng mahusay na trabaho. Bagong deadbolts, reinforced door frames, isang security system na tumutunog tuwing may lumalapit sa bahay. Hindi ito paranoid precautions. Sila ay practical safeguards laban sa mga tao na napatunayan na ang kanilang pagpayag na tumawid sa anumang boundary. Tumunog ang aking telepono at sinagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang caller ID ay nagpakita ng isang numero na inaasahan ko. Ernesto, si Margarita ito mula sa Food and Travel Magazine. Handa na bang bumalik sa trabaho? Higit pa sa handa. Inikot ko ang aking upuan patungo sa bintana na nakatingin sa aking naibalik na hardin. Ano ang mayroon ka para sa akin? May 3 bagong restaurant sa Cebu. Nagtatanong ang mga mambabasa tungkol sa Vietnamese fusion, farm to table, at isang bagay na tinatawag na deconstructed comfort food. Interesado? Ipadala mo sa akin ang mga detalye. Kinuha ko ang aking calendar application. Napansin ng may kasiyahan kung gaano ito kawalang ng mga obligasyon ng pamilya at gawa-gawang krisis. Maaari akong lumipad sa susunod na linggo. Sa loob ng 30 taon, pinanatili ko ang 2 buhay ng may maingat na katumpakan. Si Ernesto Fisher, ang retired mechanic, ang persona na alam ng aking pamilya. Katamtamang pensyon, simpleng panlasa,
isang taong nangangailangan ng kanilang tulong at pinansyal na suporta. Ngunit si Ernesto Fisher, ang restaurant critic, ay ganap na naiiba. Well-traveled, financially independent, na may reputasyon na binuo sa tapat na mga review at mahigpit na standards. Ang panlilinlang ay kinakailangan. Ang ina ni Maricel ay laging nagreklamo sa aking madalas na paglalakbay. Nagdududa na ang pagre-review ng mga restaurant ay kung paano mas mababa sa lehitimo kaysa sa pag-aayos ng mga makina. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pinanatili ko ang lihim sa bahagi mula sa ugali at sa bahagi mula sa self-protection. Nararamdaman kahit noon pa na ang relasyon ni Maricel sa pera ay komplikado. Gaano nakatagal mula noong huli mong review? Tanong ni Margarita. 4 na buwan. Kumuha ako ng ilang personal na oras upang harapin ang mga issue ng pamilya. Well, ang mga issue na iyon ay tila naayos na ang kanilang sarili. Wala siyang ideya kung gaano lubusang tumpak ang pahayag na iyon. Pagkatapos naming mag-hang up, naglakad ako sa aking bahay, napansin ang mga pagbabago na naipon sa loob ng nakaraang buwan. Ang garahe ay naayos na ulit, ang aking mga gamit sa kanilang tamang lugar pagkatapos na ikalat ng mga territorial claims ni Reynaldo. Ang spare bedroom ay binalatan ng lahat ng bakas ng mga hindi gustong naninirahan, sariwang pintura, bagong kumot. Ang aking computer desk ay ibinalik sa posisyon nito sa tabi ng bintana. Sa aking home office, nakatago sa likod ng isang huwad na panel na ininstall ko mga taon na ang nakalipas, ang aking mga professional na file ay naghihintay sa perpektong pagkakasunod-sunod. Press credentials, expense reports, correspondence sa mga editor sa 100 pangunahing publikasyon, ang trabaho na tahimik na nagpopondo sa aking komportabling pagre-retiro habang ipinapalagay ng aking pamilya na nahihirapan ako sa pensyon ng isang mekanik. Kumatok si Mang Berto sa likod na pinto. May dalang isang bote ng alak at may suot na nasisiyahang ekspresyon ng isang taong may dalang magandang balita. Ang huling court date ay ngayon, anunsyo niya, umupo sa kanyang karaniwang upuan. Nakakuha si Reynaldo ng 8 buwan sa county. Nakakuha si Maricel ng 2 taon na probation kasama ang restitution. Magkano ang restitution? 750,000 para sa mga documented damages kasama ang mga gastos sa korte. Binuksan ni Mang Berto ang alak ng may kasanayan. Magbabayad siya sa iyo buwan-buwan sa loob ng susunod na 5 taon. Tinanggap ko ang isang baso, isinasaalang-alang ang irony. Ang anak na sumubok na nakawin ng aking bahay ay ngayon ay magpapadala sa akin ng mga check bawat buwan. Isang regular na paalala ng kanyang pagtataksil na na-convert sa practical compensation. Sa hustisya, mungkahi ni Mang Berto, itinaas ang kanyang baso. Sa kapayapaan, sagot ko. Sa labas ng bintana ng aking kusina, ipinakita ng hardin ang mga unang palatandaan ng aking mga pagsisikap sa pagpapanumbalik. Bagong mga tanim kung saan dating tinulungan ako ni Maricel na maglinis. Sariwang mulch sa paligid ng mga rosas na minahal ng aking asawa. Ang pisikal na espasyo ay gumagaling kasama ng lahat ng iba pa. Tumunog ang aking telepono na may isang text mula kay Margarita. Flight details na nakalakip. Naghihintay ang Cebu sa iyong expert opinion. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ngumiti ako ng walang pag-iingat. Ang babae na sumubok na sirain ang aking buhay ay nahaharap sa mga kahihinatnan. Ang lalaki na sumubok na nakawin ang aking tahanan ay nasa bilangguan. At si Ernesto Fisher, parehong bersyon niya ay sa wakas ay malaya na upang mabuhay ng authentically. Bukas magbubook ako ng flight patungong Cebu. Ngayong gabi magpaplano ako ng aking ruta sa mga pinaka-promising na restoran ng lungsod. Ang aking appetite para sa masarap na pagkain at tapat na trabaho ay ganap na naibalik. Ang bahay ay umayos sa paligid ko ng may komportabling tunog ng tahanan. Ang refrigerator ay humuhuni, ang init ay nagkiklik on. Ang grandfather clock ay nagmamarka ng oras na ganap na akin. Perpekto. Kung gusto mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood, doon sila. Si Maricel at Reynaldo, sa kulungan. Hindi ito tagumpay mga kaibigan.
Simpleng ginhawa lang. Ginhawa na tapos na ang lahat ng kasinungalingan. Sabi ni Roberto, halika na, umuwi na tayo. Pagkatapos, 1 buwan ang lumipas. 8 buwan si Reynaldo sa kulungan. Si Maricel, 2 taon na probation, may restitution na 750,000. Buwan-buwan, magpapadala siya ng check. Paalala sa kanyang pagtataksil. Ngayon, aalis na ako. Lilipad patungong Cebu bilang si Ernesto Fisher, ang restaurant critic. Ang lihim kong buhay. Sa wakas, malaya na ako. Peace na. Kung gusto mo ang kwento ko, paki-like at subscribe. May susunod pa.